At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga si Sakamoto Days episode 13. So dugtungan lang natin kung saan natapos dun sa anime. Pero syempre bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin hayang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga yan magsisimula sa pag-alis neto ni Wutang. At sabi niya nga rito kay Sakamoto na siya na yung bahala dyan kay Lu at magsisimula na ulit siya na mag-imbestiga. So dito alis na eto si Wutang at eto ngayon sa loob-loob ni Lu na hindi siya makapaniwala. Ganun lang kadali alis etong si Wutang. Pero eto nga sabi nga ni Sakamoto sa kabilang banda, ngayon ang next step nila ay yung maghanap at kumuha ng information. So dahil dyan ay punta nga rin sila rito sa may video rentals kung saan nga sila nakakakuha ng mga info. So ngayon pasok sila dyan sa loob at ito ngayon yung may-ari ng video rental. Sabi niya nga dyan na good morning, ano yung mga information naman na may provide niya rito kay Sakamoto. So ito sabi ni Sakamoto, kailangan niya yung info doon sa mga inmates o yung death row inmates na nakatakas na itong mga nakalipas na araw lang. So ngayon ito yung may-ari, turo-turo niya ngayon kung saan makikita o saan nila Sakamoto kukunin yung mga video. So ayan, ay dampot-dampot dito ng video. Ito sila Shim. At ito ngayon si Lu, sabi na nga dyan, puro rated sabi ng ganyan, ayaw niyang panoorin. But then, ay ito ngayon, ay sabi ngayon ni Shin dito, dapat panoorin talaga nila lahat ng video na to. Pero yun, si Lu sabi niya, ayaw niya, nakakatakot yan, sabi ng ganyan. So dito, pinapawis ito si Sakamoto kasi nga, ang dami nilang kinuha ng mga video, ang mahal niya. So ito sabi niya, sige, pakicharge na lang sa kanya. Pero ayan, ay pagkatapos magbayad dito ni Sakamoto, ay talo na nga dito yan sa eksena na kung saan ang dami nang namatay. Pero may isang lalaki pa rito na natitirang buhay. At yung mga pumapatay nga rito sa mga kasama niya, ay ito yung inmate na tumakas. So ito ngayon sabi nung lalaki, teka lang, bakit ako yung tinatarget mo? So ngayon sagot yung babae, sabi niya nga dyan, aba teka lang, takot na takot ka na, sabi ng ganyan. But then suddenly, ay dito nga bigla nang sinampahan itong lalaki, sabi biglang dinalaan. At sabi niya nga rito, ang cute mo, sabi ng ganyan. At yung pagkatapos niya is pak. Dito, pinagtutusok niya na, pinagsasaksak niya ng kung anong bagay dito. Itong lalaki, pinatay niya na. At yung pagkatapos nga niyan is bam. So dito wala na, bagsak, patay yung lalaki at tingin-tingin lang dito itong babae. At then, ito nga sabi ng babae, teka lang, kanina ang adorable mo ngayon, ang pangit mo na, sabi ng ganyan. At then, ay ito nga, tingin-tingin ngayon siya dyan sa listahan niya. So ito yung listahan niya ng mga target niya at pagkatapos niyan ay tayo na nga itong babae. Sabay alis na nga siya at ito habang naglalakad siya, sabi niya nga rito na yung mga tao talaga, kapag yung mga takot na sila, talaga nagiging cute sila, nagiging adorable sila. At dahil nga sa nagiging adorable sila, hindi niya mapigilan na patayin sila, sabi niyang ganyan. So nagiging impulsive siya. But then, ay dito na nga ngayon pinakilala itong babae at ang pangalan nga nito si Dump. At tatlo na sa mga target niya dyan sa listahan niya, yung napatay niya na. At so ayan, ay pagkatapos ng ipakilala rito itong si Dump, ay bilang talo naman dito yan sa isang building. Dahil dito ay may isang assassin rin na katatapos na mag-prepare. At ito nga sabi niya nga dyan, ayos, ready na siya para sa kanyang assassination assignment. Pero pagkatapos niya nga rito, bigla na lang may pumasok dyan sa kwarto niya. So kaya nga dali-dali, bigla niya rin tinutok etong baril dyan sa pumasok. At then pagkatapos nga niyan, is bigla na lang shing. So bigla na lang may nahiwa nga dyan. At then after nga niya, is pak. Dito nahiwa etong kanyang baril. At pagkatapos nito, is pak. Hala, sige, grabe. So ayun dito, natadtad na, nahiwa-hiwa na etong assassin na to. At labas na nga ngayon dito itong lalaki na kasama dun sa 4 na inmate na tumakas. At ang sabi niya ngayon rito, excuse me, pero kailangan kitang i-disassemble, sabi ng ganyan. At then pagkatapos nga nito is eto na nga, pinagtad-tad niya na, hiniwa-hiwa niya na yung lalaki at inayos niya na, inorganize niya na yan. So ito nga sabi niya rito, to okay na, nakaayos na nga sila. At ang importante kasi talaga dito sa katawan ng tao ay yung nasa loob niyan, sabi ng ganyan. At then ay pagkatapos nga nito ay lakad-lakad na siya at sabi niya nga, ang ganda nitong lugar na to, gusto niya yung pagiging organized niya. Pero maya-maya nakita niya may kulang dito sa libro, kaya ito nagpanik, meron na-stress na naman itong lalaki na to. At maya-maya ay biglang nagdabog na nga siya dyan. Sabi niya nga dito, teka lang, yung manga kulang ng version, sabi niya ganyan. At ayaw niya yung ganyan, yung kulang-kulang, yung di-organized. So kaya naman dahil nga rito ay dali-dali takbo na ito sa may manga store itong lalaki at binili niya yung kulang na volume ng manga. At then ay pagkatapos nga niyan ay balik siya dun sa may building at binalik niya nga rito, nilagay niya rito itong
yung volume 7 na kulang dun sa manga nga nung assassin na pinatay niya. At eto, tuwa siya ngayon, naging okay na siya, gumana yung pakiramdam niya, sabi niya nga rito, ayan okay na, kompleto na yung volume ng manga. At so ayan, dito na nga rin pinakilala ngayon etong lalaki at ang pangalan niya si Apart. So kasama nga siya dun sa 4 na death row inmates na tumakas. At then, ay pagkatapos nga nito, ay talo naman dito yan, Kaiso. So ito yung kasama rin dun sa 4 na inmate. At eto, nag-uusap-usap na sila ngayon ito ni Dump at saka nga ni Apart. So ito, ay sabi nga ni Dump, nakatatlo na siya dun sa kanyang listahan. At ito si Apart, nakaisa naman na siya dyan sa mga target niya. So ito sabi lang dito ni Iso, di pa siya kumikilos eh. Sabi niya nga dyan, alam niya na medyo matagal-tagal rin na hindi sila nakakapatay, nakakagawa ng assignment nila ganyan. Pero dahan-dahan lang, easy lang muna itong mga to. At eto, relax lang itong si So. Sabi niya nga rito na ang gusto niya ay makita yung last moment ay yung final moment nung papatayin niya. So kaya ayan ay eto, tingin-tingin ngayon siya dyan sa listahan niya. At ang sabi ngayon dito ni Iso, sino kaya naman dito sa mga target niya yung nanamnamin niya yung last moment. At then, eto nga kita niya ngayon rito, itong si Sakamoto. At then pagkatapos niya, ay talo naman dito kay Minimalist na. At eto nga, ginagawa niya ng mga meatballs dito, itong mga target niya. At ngayon, 15 na sa mga targets niya yung napatay niya. So eto, lakad-lakad dyan. Ito si Minimalist, sabi na nga dyan, nakakinis. Kailangan niya pang pumatay ulit para masatisfy siya kasi ngayon, hindi pa siya nasasatisfy, sabi ng ganyan. At then ay pagkatapos nga nito, ay talo naman dito yan sa side na nito nila Shishiba. At nakasakay na ngayon itong si Shishiba dyan sa may van. At kasama niya ngayon dyan, itong ibang miyembro pa ng order. At ang pinag-uusapan nga nila dito, yung mga kaguluhan na nangyayari. Sasabi nga nila, may mga characters na nanggugulo, sabi nilang ganyan. So ito, bahaling itong si Shishiba dito kay Osaragi. Sabi na nga dyan, teka lang, di ba Osaragi dapat kakaliwa ka na dyan Pero sabi nga nito ni Osaragi, na-miss niya. So kaya ito, biglang atras, dali-dali. Itong si Osaragi, sabi nga nila, teka lang, hindi pwede, one way yan sabi nilang ganyan, hindi pwede ginagawa dito ni Osaragi. But then, ay pagkatapos nga niya, Miss Bam Bam dito, wabol-wabol ngayon dito. Itong si Manong nakasama nila dyan sa may van. So ito, nag-aalala na itong isang miyembro dito ng order. At then pagkatapos nga niya, ay dito sigaw na siya, sabi niya nga dyan, Osaragi, magdahan-dahan ka, may matanda tayong kasama rito, sabi niya ganyan. At then, ay pagkatapos nga niyan, ay eto salita na. Itong lalaki, sabi niya nga rito, wala silang pakialam kahit sino pa yung mga nanggugulo na yan, kahit mga death row inmates pa yung mga yan. Kasi kapag nanggulo sila dyan sa kanilang turf o yung sa kanilang teritoryo, ay patay sila, sabi niyang ganyan. At then, ay dito na nga pinakilala itong miyembro ng order at ang pangalan nga nito, si Yo. At ang pagkatapos nga nito, sagot na itong isa pang miyembro ng order, sabi niya nga dyan, aba, narinig ko yan dun sa isang pelikulang pinanood ko, yung nagsabi niya namatay sabi niya ganyan. At ang kulit lang nito, ang pangalan nito, si Nagumo. So nakikita naman natin yan dun nga sa anime. Pero ayan, ay pagkatapos nito, ay dito na nga pinakilala pa itong dalawang miyembro ng order. So ito nga yung si Shishiba at saka itong si Osaragi. So ito sabi nga ni Shishiba kay Nagumo, huwag siyang magulo, huwag niya nang i-provoke. Ayan si Yong, kulit niya Pero ito nga, sa serious note nito ni Shishiba, sabi niya nga dyan, yung mga death row inmates na yan, mga baliw sila, patay sila ng patay, pero mga amateur naman sila. So kaya nga, hindi niya maintindihan kung ano talaga yung nasa isip ni Slurb at yung mga amateur, yung mga ginagamit niya dyan. So sagot, etong si Osaragi, sabi niya nga dyan, yung mga death row inmates na yan, mga baliw yan kasi wala silang mga moral, wala silang mga konsensya, ganyan. Kaya patay sila ng patay, walang break, sabi niya ganyan. So ito ngayon, biglang baling itong si Shishiba dyan kay Osaragi, sabi niya nga dyan, teka lang, ikaw rin, wala ka naman din break sa pagpatay, sabi niya ganyan. Pero yun, maya-maya, biglang may lumipad dito na langaw. At eto, napuntayan dito kay Manong. So yun, lipad siya rito sa may harapan ni Manong. But din suddenly, ay biglang natakot itong mga to, sabi nga dito ni Shishiba, Osaragi, yumuko ka, sabi ng ganyan. At then pagkatapos nito is bam! Dito, biglaan na lang hiniwa ni Manong itong van na sinasakyan nila. So grabe, parang muntik pang patayin ni Manong itong mga to dahil lang sa langaw. At then pagkatapos nga niyan, ay eto, banat ngayon itong si Nagumo, sabi na nga dyan, teka, meron din nga pala tayo dito na wala rin break sa pagpatay, sabi ng ganyan. At eto ngayon, pinakilala na itong si Manong. At ang pangalan niya
Takamura, matagal ng miyembro ng order. At din pagkatapos nga niyan, ay dito nga, sabi ngayon dito ngayon nila Nagumo ngayon, kung yung death row na yon ay death row, tuloy yung death row inmates na yon ay 4, sakto lang yan, tigi-tigi isa sila ngayon dyan, sabi nilang ganyan. At then, ay habang mga nagiinit na itong 4 na miyembro ng order, ay dito naman sa kabilang banda, itong si Sakamoto, natutulog siya habang itong sila Shin pinapanood nga. Ito yung info, yung video patungkol sa mga death row inmates na yan. At then, pagkatapos nga nito, is yan guys, so hanggang dito lang muna. Itong si episode 30 natin para kay Sakamoto Days. At so, ayan, ay hintay-hintay lang para sa kasunod na video na to. At ulit, ay maraming salamat sa panonood dito sa channel natin guys. So yun lang naman, so lagi mag-ingat. God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.